Pinoy Boulevard, one-stop shop. Dito mo makikita ang iyong hinahanap. Madami-dami ka din na pagpipilian. Iba't ibang disenyo ang iyong masisilayan. Sigurado lahat dito pang diinan na pamorma. Presyo ay pasok sa iyong palasa. Bisitahin nyo na to mga tropa kung gusto nyo ng maangas na pamorma. Motos Battle League, Sukdulan 4. Nandito pa rin kami sa VIP Lounge sa Tondo, Pedestal 4 Tournament Semifinals. Magingay tayo para sa parating nating laban, no? Yeah! So, syempre, gusto ko magpasalamat sa VIP Lounge sa pagpapahiram ng venue, kay Utol Ian Angeles, Pastry Vapors, Crown Manila, Zyper Philippines, 100%, Bado Boutique, kay Team Kaaway, Your Production, Shift Clothing, kay Direct, sa Blacksmith Jewelry na sponsor natin ng championship ring natin, sa Funko Pop ni Amalite, at yun, salamat pa sa ibang nakasuporta sa atin, Real Jokes, Hypebeat, Egocentric, Black Manila, Anin, sa buong branded, sa kay Boss Toyo, yan, maraming salamat, kay Utol Mert, yan, shoutout sa'yo. At eto, Pedestal 4 semifinal sa kanan, labanan ng Valenzuela sa kanan, galing pa ng Valenzuela, magingay para kay Nego G. Nego G, unang-una maraming salamat po lagi sa Moto sa pagkakataon. Siyempre sa Crown Manila, sa Hypebeat at sa Jackpot Music, Baluarte, Isla ang lugar at Newtons. Sa mga kasama ko mamaya ako na isa-isahin. Let's go! Yon, sa kaliwa naman, Valenzuela represent din, magingay para kay Dre Professor. Dre Professor na Ridge Music, lokalidad, Eswood, Season, mamaya na iba. Yun, nagkointos kami, nanalo si Nego G, pinili niya mauna si Dre Professor, unang banat kay Dre Professor, Pedestal 4, pakinggan natin. Game! Unang bira! Alam mo ba kung gaano kita kaayaw kalaban, putang ina ka? Elimination pa lang ng turna, pinagdarasal ko, sana matalo ka na. Pero nung nalaman ko na tayo magtatapat sa semifinals, talagang tuwang-tuwa ako. Kaso pagtingin ko sa comment section, nakaka-bad trip, gago. Yung mga bobong fans ni Nego, mga bias masyado, wala pang final schedule yung laban, alam nyo na kagad kung sino mananalo. Mga gago! Puro kayo si Nego yung magcha-champion, yan yung di ko malunok. Baka sa kakaisip nyo na magcha-champion tong bata nyo bigla yang mausog. Wala na akong pakialam kung nilaman mo yung mga kalaban mo ng sunod-sunod. Gago, madalas na empacho yung mga di nabubusog. Kaya ngayon, papakainin ko to ng mga bara, yan ay respetong pangontra. Mawawala na yung gutom mo kasi pinaghandaan kita na sobra. Tatalunin daw ako nitong Nego, sabi ng mga nerdong fans. Etos yan. Mas maitim pa yung mga balak ko sa kulay ng balat mong parang triple black na Air Force One. Mas nakakadiri ka pang tignan sa pusod ng beach na naka-crop top. Puro wordplay at line mark, yung mga baon sa backpack. Magaling ka nga mag-skin, pero yung skin parang model ng tire black. Pero kahit dark yung skin yan, kailangan mong maging proud. Kasi yung asawa mo, diyan siya na in love sa maitim na makintab. Oh, walang damayan. Walang damayan. Kasi sa mga hindi nakakaalam, silang dalawa ni Pamoso yung mga tinuturing kong kuya sa Valenzuela. Kaso nung nalaman nito na wala akong talo at kasali ako sa turna, biglang nagpa-line up din, punyeta. Pumunta ako para sa una kong semis, hindi para bumenta. Kung nandito ako para sa experience, ikaw sa titulo, tsaka pera. Kasi totoo naman, di ba? Tinalo ka ni third din ng finals. Kaya ka bumalik. Sobrang sabik, di mo naisip yung bunso ninyong mapanakit. Bago mo makuha yung title, kuya, dadanak muna yung dugo dyan sa sahig. Baka nakakalimutan mong titulo ang dahilan kung ba't kadalasan nagpapatayan yung mga magkakapatid. Bagay na bagay sa iyo yung pangalan mong Nego kasi negosyo yung lakad. Ikaw yung Nego na merong ego at negativity ng hatak. Kung ikaw ay Nego, yung aking berso walang katumbasto na bayad. Kung ikaw ay Nego, ako yung taong di marunong magpatawad. Kaya bunutin na kagad yung pistol na sa kanya ko iniready. Automatic na semi, 2 gunshot sa belly. Hanggang malunod sa dugo, talagang akala mo Red Sea. Makikita ni NG, YMW Melly. Yung mga nagkapatid, ayun aray. Mapapasabi kapatid ko lang he was afraid to die. 2 buwang pinag-isipan, 2 buwang ka na din patay. Bago pa mangyari total, I got murder on my mind. Nang dahil sa gasolina ni Alaric Yuson, umapo yung karera mo bigla. Kabi-kabilang liga yung sinalihan, yung mga petsa magkakadikit pa. Nagpapakondisyon lang ako sa turna habang init na init ka. Ngayon, paano paabot sa finals tong engine nyo kung overheat na? O di ba more on beat ka?
Habang ako more on dikta ng mga bobong likha. Jijemputin ko sa tumbong tong si kuya, tsaka ako kukutungan bigla. Sa Valenzuela, isa ka sa mga pinakakilala kasi mabenta ka sa kanila. Ganyan talaga kapag kanego, sanay sa murang halaga. Habang si Dre di mabili, di na nakakapagtaka. Talagang minsanan lang makita yung mga kakaiba. Parehas kami ng lugar pero wag niyong ikumpara. Ikaw ay Indio na nahanay sa mga maralita. Hampas lupa na nilaban sa dugong maharlika. Tamod ako ni Apex, di ba? Mamaya wag kang magalit kung ako'y mapaglaro sa salita. Warning shot pa lang to kuya sa aking mga baon na tukso. Unti-unti kitang papatayin hanggang humina yung pulso. Pero sa ngayon, kailangan mo pang mabuhay kasi sa ikalawang yugto. Ipaparanas ko sa'yo kung paano maging pinakamababang klase ng tao sa mundo. Time. Yo! Banat. Hey! Yo! Gusto nyo ba makita kung paano ko to pagbuntunan ng lahat ng gigil sa pagkatalo ko kay C-Rhyme? Motus game? Yeah! Hindi ka makakapag-flip top, Dre Professor. Ika'y imposible na mapik. Kahit gaano pa katindi ang gamit mo na written ay tila it won't happen, tol. Hindi nga nagpapalit ng picture si Enigma. At siya hindi din fanatic. Kaya paano mapipik tong si DP, hindi nga mahilig sa DP si Arik, di ba? Siya si Dre Professor, ala Apex. Nakakatanggal lang sa trabaho kasi after break time, hindi na daw bumabalik at nagpaparamdam. Tama naman, natawagin kang copycat nung alauna kasi hanggang alauna lang din ang kaya ng katawan, tangina mo ka. Pag oras na ng back to work, yung buntot mo palaging bahag. Pinili mong trabaho yung tagabigay ng flyers pero sa init, maarte ka Brad. Palagi mong ginagaya yung haring araw pero ayaw mo sa tanghaling tapat, gago no? Habang ako, yung binansagang kahawig daw ni Mot na pinag-pedestal versus Apex. Part 2, di petics yan. Ano bang ginawa ni Mot kay Apex? Di pinag-semis lang. Pero Dehins man, hindi ako nang-underestimate ng kalaban. At isa yan sa katangian na palagi kong dala. Oo, ni minsan hindi ko nagawang mamanliit ng tao, tol. Ang laki mong tanga. DP? Pues dadaling kita sa DP. Dark Places. Ito na yung pinakaunang hulog mo ngayon, DP. Down payment, pwedeng hinto. Done. Play dead, peking ginto. Damn. Plated, di ba? Gusto mo ng DP? Pues bibigyan kita na, gusto mo ng DP, di ba? Pues eto na yung DP. Pues ito na yung dirty part. At huwag ka sana mandire, frankly. Itutusok ko sa puwet mo yung espada ni Deadpool at gagamitin ko bilang dildo, promise. Mararanasan mo yung decide pleasure at disposition so you might start dreaming proudly. Oo, bigyan ng deep penetration si Dre. Professor, welcome to DD Party. Yo! Las pag si DP natural, kapag tong CJ nagkupal sa flow na feeling, mahumaling mga feeling, ako yan. Paano magiging sa'yo, Bal? Ito'y matindi na sugal pag hurado pumili tong si DP na buran. Yo! Wala kang makukuhang boto, bobo kung puro flow mo lang ang showcase mo the whole round. Kasi ikaw yung DP, nakabaliktaran ng DP na punchline king. Don Pao, usapang streets, kabisado ko yung galawan mo kaya huli ka sa akin. Dog Pound! Walang sasayanging nameplay sa DP. At damay-damay na total nalaglag din kami ni P. GG. Kaya real talk kapag sinabi kong hanggang semis na lang yung DP sa kamay nung hanggang semis lang din naman sa D. PD. Oo, nalaglag kami sa semis nung DPD. At ngayong semis na ulit, DPD. Kasi hindi ikaw ang taga Valenzuela na gusto nilang makita sa pinale. Huwag kang tiyak at kontento pag nagliyab na yung nego. Kasi kung ikaw yung Dreprop na patawa sa Suprema, ako yung negong nagpaiyak sa Supremo. Diba? Ganun tumapos ng unang round. At talagang masakit man. At total professor ka, diba? Well, this is how I end one. May 2 and 3 pa, galingan mo. Tangina, palong mag-wordplay. Ako yung G na God of Lightning, di nyo magugustuhan to. Gamit yung raketang di kuryente, luluhod mga santo. Merong G sa aking round, kaya mag-ground ka sa round ko. Puro ka wordplay! Okay, ito'y King of Cut Words laban sa copycat ni Pex. Yan yung napiling titulo. First gamit yung ninakaw kong espada kay Batusay ang papatay sa inyong iniidolo. Talo-talo na muna kuya. Wala na akong pake kung negatibo to. Basta makikita nyo ngayong gabi si negatibo to. Ganun magbali. O diba?
Puro ganyan na naman yung ipapakita niya na gimmick. Mag-iimbento ng kwento na tinatawag nilang sining. Hahabaan yung rhyme scheme para hindi nakakabitin. Tapos mag-wordplay na OA para kunyari double meaning. Madali lang yung gawin mga tugma ang pinipilit. Pag ako yung naganyan, di aksaya sa time limit. Game! Dati ka nagtatrabaho sa Maynila, di ba? Kaso pinatanggal ka sa barracks kasi sip-sip ka daw sa namumuno. Kaya naman pala gumaling mag-flow yung neg rito. Katutubo! Oo, mukha kang katutubong hindi nakapag-elementary. Mukha kang katutubong kumakain ng tira-tira sa Jollibee. Mukha kang katutubong galing sa pinagmulan ni Andy G. At oo, mukha kang katutubong naniningil ng environmental fee. Yung mukha mo palaging paawa effect, kaya mukha kang timawa sa mga event. Wala akong puso talaga kapag nandi-disrespect dito sa neg na nakaranas ng parental neglect. Letterface, baka dirty face na naabandon na at early age. Sabi niya kay Espero, matabang ka pa sumulat. You should practice a lot. You should practice a lot. Grabe ang diin. Say, ganito na ba talaga definisyon ng magaling? Nakakaaning. Pinapractice niya pang maglagay ng asin. Tangina, winordplay mo yung alat na marami sa alat na salty. Akala mo mabangis ka na? Huwag mo na ulit i-wordplay yung alat sa alat na paghahalataang taga-isla ka. O di ba taga-isla ka naman talaga? Sa lugar na payapa at liblib, sa isla mo binuo yung mga pangarap na kay tagal mong kinimkim. Mga gabi at araw na halos hindi makaidlip, habang si Kuya Pams naman yung kasama niya lagi mamingwet. Tangina, kainggit. Napaisip tuloy ako bigla kung ikaw lang ba talaga gumagawa ng mga bara mo na bitbit. Pero kung gagawin man yon ng mga big fish, tangina, nakakadiri, taga-isla yung kalaban, kaya something smells fishy. Yung grupo nila, Jackpot Music, na walang music. Kaya yung jackpot sa music, malabo yun mangyari. Repin jackpot sa flip top, akapela, pwede pa kung maaari. Di ba Enigma, jackpot din naman nung nakatapa ka ng tae? O tae! Spoof lang din tong poop. Huwag kang feeling unique. Kinain mo lang yung tinain nila ng seta, unique wa 3D para itae ulit. Wala ka nang makain kaya madaling pumayat. Walang ibang alam kung hindi mag-anak. Pag may perang nakahain, mabilis kumagat. Mamatay ka na sana, yan yung wish ko kay God. Kasi binabatukan ka lang dati kapag nagko-computer. Mabaho, kadiri, amoy ihi, madusing. Nasa flip top ka na nga pero kamukha mo si Tukel. O may pag-asa ka mag-champion pero habang buhay ka loser. Pag nakikita nyo si Dre, laging fresh as fuck. Yung mga friends na naka-dreads, merong breads at swag. Pag nakikita kita neg, parang melagnat. Pumasok ako sa Motus para turuan tong coops. Maligo, mag-perfume habang dumadami yung views. Pumasok ako sa Motus para baguhin yung moves. Para sa quality battle at quality looks. Tapos gusto nyo ito maghari. Yung pagka-king inang king yan. Puro galing, walang dating. King inang king yan. Napakarami na nag-ambagan dito kung usapang galing lang. Pero dahil sa akin, yung mga Motus MC, hindi na mabantot tignan. O di ba real talk din yan? Yung aking looks ay satisfying, masakit ang totoo kahit hindi mo man maamin. Ginagawa ko lang yung di nyo kaya na gawain habang namimersonal tinataas personal hygiene. Kapag si Dre, yung kalaban, laging lock and load. Galing ako sa pamilya ng mga soldik, hindi nag-i-exist sa amin maging underdog. Itong sinego, ihahag and choke. Tsaka ako to iuuntog sa ilalim ng lamesa. Yun ang underdog. O, di ba? Yung estilo mong inaral mo ng dekada, kaya kong gawing komedya. Pumatay ako ng kapatid niya yung gabi at kitang-kita yung pruweba. Huwag kayong mag-alala. Iingatan ko si Kuya sa mga labi, walang problema. At bilang respeto, sisiguraduhin kong nakadikotse pa yung body bag mo pag uwi ng Valenzuela. Yo! Buhay pa, buhay pa? Yeah! Meron silang kanta sa YouTube. Ang title, Gang Sign. Yo, meron silang kanta sa YouTube, ang title Gang Sign. Tangina mo, teka lang. Meron sila. Sobrang pula, mukhang hotdog ang puta. Tangina mo, gago. Meron silang kanta sa YouTube, ang title Gang Sign. Proud na proud si Gago, simula unang bitaw hanggang ender, nakamulti. Sobrang pula, mukhang hotdog ang puta. Parang hilaw na tender juicy. First, pinanood ko yun sa bunso kong anak. At tinakpan ko na lang yung tenga niya no may mga mura sa lyrics. Well, pinaintindi ko sa kanya yung nangyayari sa video kahit wala pa siya sa hustong pag-iisip, men.
Tinanong ko sa kanya kung sino dyan yung mukhang hotdog. Tinuro ka niya, tol. Wala eh. Kids can tell. Kaya idol kita eh. Pero ganito ako lumaro, pare. And you know this. At hindi ko naman dinadama yung kabuuan. Pasensya na sa aking humor, pips. Pero tanong ko lang, paano kayo magbatian sa inyong samahan? Foot long live? Hindi mo na natututukan yung pagiging battle rapper, kakadikit mo sa mga kahotdog mo, tol. Kaya sayang malamang. Hanggang ganyan ka na lang ba? Galaw-galaw, Dre, oh. Ano gusto mo? Hungarian ka na lang? Pwes tinapat ka sa kuya nego mo para matesting kung kaya mo na ba magtodo, aber. Matagal ka na namin sinusubaybayan sa Valenzuela. At panahon na siguro para marinig mo to, mamen. Kasi kung ikaw yung bata sa ultrasound album ni Looney, nung panahon na yon, ako yung sunog rapper. Sunog rapper. Hindi, seryoso. Kala ko nga hindi ka na mabubuhay eh. Kaya pasalamat ka sa magagaling na kamay na naging dahilan kung bakit nasisilayan mo ngayon yung mundo, Dre. Yung pagiging successful ng delivery sa ay parang pagiging successful ng karir ni Eminem. Kasi magaling yung doktor, Dre. Ikaw yung bata sa ultrasound album ni Looney, di ba? Tama! Kaso, cesarean. At yung nangyari, grabe daw, men. Nung biniyak daw yung tiyan ng nanay niyo, capital L. Ako at ang aking team ay sinagip ka mula sa prematurity death na posibleng tumamba at ano. At ngayong nagkita ulit tayo sa Motus, bata, akalain mong ako pa din pala yung may kakayanang lumaglag sa'yo. Malakripli kay M, P3, sunog to kay N, GG. Kasi kung ultrasound album noon ay sini-CD burn, pas ngayon ay mabiburn, CD. Gusto mo ng compact disc? Hold lang chip. Matik yung throat, may slit. Ako yung orphan kid. Di ako normal. Boplax. No, I'm deep kasi may kabayong inalay nyo sa akin. Mala Trojan gift. Hindi ka na nakakatuwa. Pilit na yung aksyon mo mala ong back six. Ako'y mala Omar B kapag kalmado. Pag galit naman ay Ron Artes. Usapang combat piece. Ako'y pang all out bitch. Tablado DP parang nag-alis ng profile pic. Mas nakakaumay ka pa sa round 1 ni Siran kay Casper na umikot lang sa Honda Click habang minimake sure ko lang kung nagli-listen siya sa paninita ko ito'y Oplan Sita na pinagaw ng chip. Maganda ka tignan sa ilalim. Ano ka, Coral Reef? Anak ng potang weak. Usapang lalim puwes. Tagabalya ng sasakmal sa nyo'y mula ilalim ito'y mga higanting orcas teeth. Kaya patay na si Dre at dinapa yung katawan niyang binaba at kitang-kitang ilang rima lang ay namatay na siya. Ire-remind lang kitang sana magparamdam ka pa. May next round pa ako mamaya. Magmulto ka, tangina ka. Oo, ako talaga yung bata sa ultrasound album. Grabe maghalimaw. Ako yung bata sa ultrasound album. Ikaw naman yung bata na nakuha lang sa tae ng kalabaw. Ikukwento ko kung gaano ka kabastos. Round 3 game! Yeah. Nung laban mo kay Espero sa kalagitnaan ng battle, bigla mo kinall out si Casper. Sabi niya, pagtapos di Pamoso, ako naman. Para team NP, gangbang yung mangyari. Humandak at maglaway. Hanggang yung tandem na Nego Pamoso na NP, maging necrophilia. Nanggagahasa ng patay. Nanggagahasa ng patay. Habang ako naggahasa para pumatay, kayo nanggahasa ng patay. Aray! Manggagahasa ka na nga lang, tapos si Casper pa. Kuya Neg, ano nangyari? Nasikmura mo yun, pare? Nakakadiri na nga yung panggagahasa, tangina ka, tapos 3 pa kayong lalaki. Nakakatakot kayo ni Kuya Pamoso maging horrorcore. Talagang ayoko masangkot. Man to man, tapos threesome yung gusto ng mga ambot. Anong necrophilia? Baka homosexual, baka lang adik sa kantot. Isa kang bading na squatting. Hoy! Kilala na kita. Kaya ano tinira mo si Rere Mysterio, di na nakakapagtaka. Ganyan yung mga gustong tirada ni Kuya, yung makitira sa tumitira ng tirahan ng iba. Kasi yung estilo nito ni pare, ang dami niya laging sinasabi ng mga bokang kataga. Pota ang lala, ang dami pang cheap. Shot na mangyayari, jajakulin mo lang pala. Ako naman yung batang kanto na barumbado talaga. Lalapit ka parang sa akin baklita, sasapakin na agad kita. Sabi niya kay Anthony, tiniti pa muna when I just setting the tone. Tiniti pa when I just setting the tone. Kanina panggagahasa lang Nig, tapos titi naman ngayon.
Grabe ka mambaon. Nung iniispit mo yan kay Antonym, si Antonym talagang kilig to the bones. Pagtapos nun, di pa kontento. Bumanat pa ng tanginang to, alas 3 na madaling araw, nagjajakol ako, tapos mag-upload ka ng sound trip na 3 AM thoughts. Sobrang kupal ni Bading. Bakit alam mo nag-upload si Antonym ng music habang nagjajakol ka na madaling araw? Ha? Eh di si sound trip mo din. Tanga! Tanginang to, nakasubscribe sa YouTube channel ni Antonym para laging updated. Gusto mong maging kampiyon pero yung mga linya mo kulang na lang maghubad ka? Nung battle mo kay Antonym, parang mukha mo rin, wala kang pinakitang maganda. Ang kulit ng battle rap sa Pilipinas, no? Nakakaurat na. Effortless talaga manalo kapag mukhang burat ka. Huwag ka na mag-wordplay, tangina mo, baka hindi kita matansya. Mukha ka lang magaling sa pandinig ng mga bobo, pero sa mga tunay na battle MC, katatawanan ka. Hindi ka sinego, ikaw sinegi kasi komedyante na bakla. O neg, ho! Kung kulay blue, dala kong bandana, yung sayo naman rainbow. Kaya naman nakasentro yung aking Glock, malamang GG. Ako yung G na merong gang, ikaw yung G sa LGBT. Valenzuelano na supot, wala kang tirang pamatay. Si Thirdy yung gawang danaw, ikaw yung di makasabay. One time, pinilit mong panoorin sa Siksik Bara yung video battle nyo ni Pilos. Todo construct ka ng barat angle sa online battle, tapos pagtingin ko sa kisame nyo, hindi pa tapos. Kalahati sira, kalahati ayos. Puro ka kasi bars, wordplay, setup at double meaning. Ang dami mo maglagay ng sili sa sisig, tapos wala kayong siling. Real talk! Yung kisame ng bahay nyo, pwedeng ipalabas sa mga lumang pelikula. Parang yung mga nilulusutan ng artistang bida, kapag tatakas na sila. O, di ba? Kahit sa simpleng angle lang, kayang-kaya kita patayin. Manalangin kami. Yung kalagayan mo dito, parang kisame nyo. Alanganin ka rin. Pagtapos ng battle nyo ni Pamoso, di ka makamove on sa boto. Yung mukha nito ni Nego, parang iiyak pa nga. Todo bati ka pa sa asawa mo ng happy birthday! Tapos yung ending, talo ka pala. Happy birthday talaga. Habang nagsha-shoutout siya after battle, yung mga luha niya nangingilid. Yung panga naman nanginginig. Tangina nito ni Nego, sobrang competitive, walang sportsmanship. Ikaw talaga dapat na panalo sa battle nyo ni Kuya Pams. Kaso na-upload na yung video, tapos hindi mo na madidelete. Emotional! Bitter! Kinuha mo si Pamoso kay M-Site kasi init mo, di tumitila. Inggit mo, way pambihira. Di nag-iisip kung meron mang tulay na masisira. Yung magkumpare na solid, nagsulian ng kandila. Tapos ngayon, Team NP na, matik! Para lang sa W yung dalawang V ginamit. Dalawang V ng Valenzuela, banderang sinabit. Kung nakikita nyo ay win sa DPD ni Arik, tingin ko dyan ay banderitas magkadikit na plastic. Oo, plastic! Labo! Susunugin ko to hanggang sumingaw. Ang baho! Baka nakakalimutan mo na finalist din yung arsonist na hindi ako napula. Talagang yung init ko, iba! Wala nang mag-iin sa mag-iina mo ngayong inabo na kita. Ganito yung gusto nyong laban, purong lyricismo lang, di ba? Walang nadamay na iba. Kung ayaw mo ng damayan, edi damahin mo lahat na sakit mag-isa. Time! Time. Yo! 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 Kung si Cripply ginawang chicken yung PM3 sa inasal kahit pork naman pala at nakuha pang iba to, pues bilang manok nyo'y kayang-kaya ko tong babuyin at i-PM ng 3 beses para sabihin putang ina mo. 2 battle pinaghandaan ko noong July. Nag-struggle ako. At kasabay pa niyan yung araw na pag-hustle kahit bagyo. Tang ina ka, natalo ako ni C-Rhyme dahil sa'yo. Ano kala mo? Ganun-ganun na lang yon. Aking bit-bit ang pagkakampante. Kaya pak yung kayong dalawa ng bagyong letter dito. Lintik lang nga walang Dante, gago. Ako'y napupuno din, bro. Kaya dapat lang subukin to. At total 1 step ahead pa yung negosyante sa cash price. Edi ulo mo muna papagulungin to. Armas ko pre, laging tested. Ulo ni Dre, fucking wasted. Mala-apokaliptong pagtulak pababa ng pedestal. Tamang si Dre, capitated. Aking pen, calibrated. Lahat yung X, saminated. Malabong ma-X ang G. Kaya kung makakita man kayo ng X sa G, rated, kagaguhan, pagtodo, taga sa leeg, nyambobo. Hindi ko sinasabing mahal ko lugar ni Pex kapag sinabi kong gusto kita.
mabolo. Tatagtarin yan ng taga hanggang sa may mapugot. Na ulo pag taga, sabay tagasan ang dugo mo. Pagkataga, tanong ko sino nga ba ang pupulot? Sa dami ng tagasan ka o halamay nahulog. Yo, kantang hinango sa Bisaya kaya tanginan to, kung umaasang makakaya lahat ng iba to. Sa umuubos ng Tagalog ay nadali ako sa 3D noon, ngayon panis na kasi 1D lang to. Yo, ito'y pagtatanghal ng lawang tagabal na kung san may nasasakdal na tumatanggi. Isang palabas o karnebal na kung san may tagabal na kumakarne. Norte ang pinanggalingan at talagang tinadtad ka na. Round 2 pa lang, patay na CD. Oh, pero ba't dilatang mata? Yo, kaya critical na si Boy ang matay pabigat. Ginimbal kasi Hoy ang lagay pa iyak pag naglirikal na ito'y pamatay na tiyak. Sa typical na Pinoy na namatay ng dilat. Yo, kaya pala yung crowd parang tulog at hikab. Mistulang dead. Nakatitig pala kayo sa ulong pugot niyang dilat. Medusa's head. Yo, binasag yung puki ng inang expectations nyong hanggang wordplay lang yung Nego G. Pero di, pa rin nawawala sa melody, ulo na lang. Yung nagpapaka-apex. At kung ayaw nyo na mabato, just make sure di nyo siya titigan sa mata na we don't have an A to C. Yo, tatablahin tong kababa, yung may istilong pang tanga. Papaslangin, tatanggapin mo nang wala kang future dito, iho. Angat pa din to magdala. Kung si Van magcha-champion ang hindi sinasadya, ako sasadyain ko talaga. Magmula kay Senseiya, Nathan, Dre Prop, lahat ng pagpatay, intentional at sinadya. Mula sa paghugot ng bolo, hanggang pagpugot ng todo. Lahat ay espesyal na kinatha, di ko na kailangan magpakita ng 245. Oo, sa ganung pangyayari ako may hindi handa. Kasi pag naglabas pa ako dito ng 2 Glocks, bobo, ayun yung di sadya. Yo, kaya hayaan nyo akong gamitin tong pagkakataon na to para makabawi sa pagkukulang ko ng finals, pare. At ayoko maging friendly. Sa pangatlong ikot ng tour na, letter D ang binigay. Ngayon sabihin nyo sa akin kung nakabawi na ako sa third D. Motos Battle League, Sukdulan 4, Pedestal 4, semifinals. Kung nagustuhan nyo yun, mag-ingay pa kayo isang beses para sa kanila. Siyempre, mga Valenzuela represent, Nego G at Dre Professor. Yun, gusto ko magpasalamat sa VIP Lounge sa pagpaperam ng venue, kay Utol Ian Angeles sa Soto, Crown Manila, siyempre 2 kay Eras ni Slack One, kay Direct, Yo Production, siyempre kay J-Drone sa Shift Clothing. Yan, shoutout sa inyo. Pero yun, boto ng Hurado, mag-a-advance sa finals, 5-0, mag-ingay para kay Nego G. Shoutout sa inyo. Thank you. Maraming salamat kuya. Tangina, sobrang idirawin ng laban na yun. Pwedeng anytime tidra yun. Maraming salamat. Bawi sa susunod. Mas malinis. Yo, sobrang congrats kay Kuya Nego. Thank you, Pat. Magpapahinga muna tayo pagtapos ng semifinals. Battle the next month. Battle daw next month, sabi ni Sai sa finals. Maraming salamat at magandang journey to sa akin. Sobrang salamat sa lahat ng sumusuporta. Yo, shoutout sa C-Zone, S-Hood Lokalidad. Siyempre, yan, lahat yan. Si RJ Aviso sa Talks Printing, kay Tochi, sa lahat-lahat. Maraming salamat. Kaya pa-shoutout lang ako unang-una sa lahat. Siyempre sa tinda kong longganisa, pare, walang katapusan yan. Araw-araw meron, marami. Shoutout sa mga kasama ko, sa asawa ko, sa bayaw ko si Jeff, kay Trisha, kay Eson, kay Christian Biboso, kay Vincent Liena, kay paring Coneb, at sa inaanak kong si Shera Ganesha. Binyag niya ngayong araw, di ako nakapunta. Kay Tito Jan Martin, sa bayaw niyang si Kuya Lumel, galing QC, kay Kuya Joel, kay Tito Paulo Martin, sa Grace and Goods, Chili Garlic, kay Richard Casida, Jadumondon, J. Raida, Otomaya, Joshua, at paring Kel, Renz Campit, at sa buong Zelda 14, maraming salamat. Babago ako susunod. Yan, GK, isa ako sa bumoto kay Nego G. Bali, round 1, tinabla ko muna siya kasi parang pakamdam ko, nagpapainit pa lang sa round na yun. Kaya pero nabuksan naman ng maganda ni Dre Professor. Tapos sa second round, malinaw na kay kay Dre Professor para sa akin. Dahil nga, ayun, dahil sa pang slip-ups niya nung umpisa ng round, si Nego G. Saka, ayun, mas nilaro ng maganda rin ni Dre Professor yung second round dahil nga parang sinubukan niya yung style ni
Nego G. So, second round kay Dre Professor. Tapos round 3, parang naging deciding factor ko dun. Siguro sa pacing na lang nila sa round 3, mas madaling i-digest yung kay Nego G kasi yung atake niya medyo mabilis mabagal na madaling sabayan yung sa tenga yung mga nananamnam yung ano niya, punchline niya. Di tulad ng kay Dre Professor na all 3 rounds, ganun naging pacing niya na parang hirap i-digest kasi hindi ko alam kung nagjo-joke ba siya or ano dahil nga sa pacing niya na isa lang yung tono na parang ano, pero malakas naman yung round niya. Pero para sa akin, mas natandaan ko lang si Nego G dahil nga siya na rin yung huling bumanat. So ayun, pakiramdam ko, third round. May puon, no? May puno dumaan. Third round kay Nego G yun na mas malaki nilamang ni Nego G kumpara kay Dre Professor ng second round, so Nego G. Yun, Calix. Sobrang dikit tong laban. Baka may mag-comment dyan na nag-choke si Nego ng round 2, ba't nanalo pa rin? Baka nga. So, round 1, para sa akin, dikit yon. Pero, ayun, mas may content. Props sa stage presence ni Dre Professor, sa stage fright niya. Ibang klase yun. Pero, Nego G yun, tingin ko, mas may nag-iwan, mas may laro. Kumbaga sa content, mas busog, ganun. So, Nego G round 1. Round 2, feeling ko kahit di naman mag-choke si Nego G, bibigay ko yung kay Dre Professor. Kasi may naulit siyang angle yung sa CD Burn. So, medyo umay na sa part na yun. So, round 2, Dre Professor. Tapos round 3, yun, feeling ko 1, 2, 3. Yun nga, tulad ng sabi ni Good Kid, isa lang yung tunog ni Dre Professor. Pero, goods pa rin naman. Pero si Nego G nga, ayun, mas umiibay atake niya. Mas hindi mo alam yung gagawin niya. So, feeling ko bumawi naman siya sa third round. At yun, siya yung mas naalala ko. So, mas may nag-iwan din, kumbaga. So, 1-2 Nego G. 1-3 Nego G, 2 Dre Professor. So, props kay Dre at congrats, Nego G. Ayaw nyo pa. Yo, Pistol here. Welcome sa Peace Talks. De, joke lang. Round 1, binoto ko si Nego G. Mas may punchline. Mas marami siyang naglanding na punchline sa akin kumpara kay Dre. Round 2, kahit pumalya, para sa akin lang to kahit pumalya si Nego G nung round 2, parang hindi ko pa rin kayang ibigay kay Dre yung boto kasi naghihintay ako ng punchline, halos wala talaga akong makuwang punchline na appealing sa akin sa round 2 ni Dre. Parang sa akin, ang kinaganda pa dun sa nangyari sa dapa ni Nego G, nangyari siya nung unang round, so napakahaba nung time para magkaroon ng redemption dun sa sa bagsak mo. So medyo hindi rin, medyo nakalimutan din siya kung papakinggan mo papuntang dulo yung round ni Nego G. Pero babawasan ko pa rin yun ng konti, kaya para sa akin yung 2 tabla. Round 3 kay Nego G pa din ako doon. Same issue pa din kay Dre. May problema para sa akin lang, may nakukulangan ako sa punchline ni Dre. Although para sa akin napakalakas ng delivery niya, pang battle rap talaga yung delivery niya. Tingin ko kailangan niya lang i-workout yung pag-a-add ng makatarungan na punchline sa kada rounds niya. Tingin ko magiging perfecto na yun. Yun lang naman, Nego G. Yo, Atana. Feeling ko nasabi na nila lahat. Ang dadagdag ko na lang, kay Nego G ko binigay. Overall na lang, para sa akin, lumamang si Nego G. Ang nilamang ni Nego G sa buong battle is mas may variety yung rounds niya. Si Dre Professor, okay din naman yung kada rounds niya, solid yung aggression. Siguro konting pihit lang, may kailangan lang baguhin siguro sa delivery, para kailangan lang ng konting variation para lumanding pa ng tama yung mga suntok na binibitawan niya. Konting-konti lang, lumamang lang kada round ng konting-konti si Nego G. Yo, Kilan, bali yung ginawa ko, per round ko siya binoto. Round 1, pakiramdam ko nagpapainit pa lang sila parehas. Pero mas binigay ko yung kay Nego G dahil sa punchlines na mas malakas. At para sa akin yung ginawa ni Dre Professor, kumbaga plain lang. Round 1 to 3, same lang din ng ginawa sa Dre Professor. Yun yung nakita ko sa kanya. And then yung kay Nego G, sa round 2 naman nilang dalawa, nag-choke si Nego G, medyo matagal yun. Kaya yun yung naging deciding factor para ibigay yung round 2 kay Dre dahil solid din yung pinakita ni Dre. Sinubukan niya rin pasukin yung estilo ni Nego G na pakiramdam ko hindi ganun kakumagat .
Kasi mas nangibabaw pa rin yung ginawa ni Nego J. Then sa round 3, ayun na, doon ako nag-decide na ibigay kay Nego J dahil iba-iba yung ginawa ni Nego J na talagang pang battle rap na okay yung pinakita niya, nag-flow siya. Although parehas naman sila, pero para sa akin talaga mas lumamang si Nego J sa punchlines at yung kay Repo Peso, para sa akin pantay-pantay lang yung ginawa niya round 1 to 3. Ayun lang, pa rin kay Dr. Dre. Congrats Nego J. Yo, ako nga pala yung judge na hindi bumoto kasi akala ko judge hindi pala.